patong ang ulo ni Kenji. Hindi alam ni Kenji at hindi alam ng Raijins na nandito tayo. We will stay incognito hanggat makuha natin yung target. Pumunta si Andres sa BSWP para ipahanap ang kapatid niya na agad namang sinabihan ni Christy, isang empleyado sa opisina, na hindi yun magiging madali, lalo 21 years na ang nakakaraan, kaya old files na yun at matatagalan ba ito bago mahanap. Palihim namang nilabas ng binata yung isang sobre na may lamang pera, sabay patong sa mesa ni Christy at hiniling niyang baka pwede niya itong matulungan. Habang isa-isang inabot ni Greg yung mga passport ng team, nanatawa si Tomas sa pangalan niya na Armando Paraiso, sabay na alala naman niya ulit si Miguel na sinaad niyang namimiss na niya ito, kaya tinanong niya si Greg kung ano na ang balita sa kanya. At kung okay lang siya, sabay nagsuggest siyang baka mabuting dalawin nila ito, sabay tanong kung saan ang address ni Miguel. Agad namang sinabihan ni Greg na okay lang siya, pero giniit ng binata na ramdam niyang hindi okay si Miguel, kaya sinabihan ni Andres na hayaan muna nila. Tumambay naman si Miguel sa harap ng bahay ni Christine na sinubukan niya itong tawagan, pero hindi siya sumasagot nang saktong may tumawag sa kanya ng bagong number, at nang sagutin niya ay si Edward ang nasa kabilang linya, na agad sinabihan ni Edward na nakalabas na si Miguel dahil siya mismo ang sumagot sa tawag niya, na agad niyang sinabihan na ibalik niya yung 20 milyon, pero minura ni Miguel, sabay sinabihan niyang hawak nila yung 20 milyon at wala sa kanya, kaya kahit anong mangyari ay wala siyang ibibigay sa kanila kahit piso. Inasar na sinabihan ni Edward na sinabihan niyang madaming ibibigay si Miguel na pera sa kanya dahil maliban sa video niya sa crime scene na pwede niyang ilabas ay may mag-ina pa siya, kaya pinatayan ni Miguel ng cellphone. Sakto namang nakita siya ni Christine sa may bintana, kaya agad niya itong sinara. Agad tinext ni Miguel na tinanong niya kung nasaan yung mga bantay na binabayaran niya, na agad namang nireply ni Christine na pinaalis na niya dahil si Miguel ang banta sa kanilang mag-ina, sabay sinabihan niyang itigil na niya ang pagtitext niya sa kanya, kaya wala nang nagawa pa si Miguel, pero nagbantay pa din siya sa di kalayuan sa harap ng bahay ni Christine. Nang paalis na ang team ay tinanong ni Max si JB kung wala siyang pwedeng lapitan para mag-request na i-house arrest na lang ang tatay niya, na agad ding sinabihan ni Andres na parang pinapahirapan ang airpot niya sa loob ng kulungan. Sinaad ni JB na kahit kailan ay hindi nagreklamo ang airpot niya, pero unang narinig niyang nagreklamo ay sa huling pagdalaw niya, sabay giniit nitong naniniwala siyang inosente ang tatay niya, kaya gagawin niya ang lahat para mailabas niya ito sa kulungan. Pagdating ng team sa Kaigen, Japan ay balot na balot ng yelo ang lugar, kaya todo reklamo si Tomas dahil wala man lang kailaw-ilaw at walang malalaking gusali, na agad namang pinaliwanag ni Gab na laging may snowstorm sa lugar, kaya laging makulimlim, na agad namang binawi ni Tomas ang mga sinabi niya, sabay nagpalusot siyang maganda pa din ang lugar, kaya enjoy nila habang andoon sila. Nakarating na ang team sa Japan kung saan doon nila hanapin si Kenji, pero hindi yun magiging madali sa kanila, lalo't laging may snowstorm na magiging sagabal sa kanilang misyon. Hindi naman nakasama si Miguel sa pag-alis nila dahil kailangan muna niyang masigurado ang kaligtasan ng kanyang mag-ina. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.